Hello guys, good evening. Tamang-tama, tulog na naman si Shem. At 8:53 nga pala niya ng gabi. At dyan, naisipan ko nga pala na palitan na yung tubings niya kasi grabe guys, 3 months na yung hindi napapalitan. So dito guys, ina-assemble ko na nga po pala yan. And shout out nga pala sa nagbigay ng tubings na yan kay Mami Christine, galing kay Bibi Justin. Thank you so much. Ang dami nilang binigay kay Baby Shem. So, yan. Ginagaya ko nga pala kung ano yung nandun sa ventilator. Kung paano yung pagkaka-assemble. So, yan guys. Medyo kakakaba. Pag iniisip ko na papalitan ko yan mamaya. Kasi grabe yung machine dyan guys. Pagka natanggalan lang yan ng isa sa mga tubings dyan. Grabe yung tunog ng machine. Patulong nga po pala ako sa kapatid ko at saka kay Eli. Diyan guys, lagi kong chinichempo na tulog talaga si Shem kasi hindi talaga pwede na may gagawin ako sa kanya na gising siya kasi grabe paggising yan. Walang ginawa kundi umubo, mag-unat-unat, mag-breath holding, alam mo yun. So dyan pala guys, medyo nagising pala siya. So hindi sana matutuloy yung pagpapalit namin ng tubings. So yan guys, pag naubo siya, kailangan isa-suction talaga muna. Yan. Kasi po kapag naubo siya, matik magkakaroon ng laman yung trach niya. So kailangan isa-suction mo siya para makahinga siya ng maayos. Pero dyan guys, maya-maya nakatulog na rin siya. So matutuloy na rin yung pagpapalit namin ng tubings. So dito, si Eli po yung mag-aambobag. Then, yung kapatid ko, magbibideo siya. So yan, tuturuan ko muna siya kung paano yung tamang pag-aambobag. So after nyan, binigay ko na sa kanya. And then, nag-start na ako dyan ng pagpapalit ng tubings. Yung ginawa ko pala kanina, nilagay ko na yan dyan para kakabit ko na lang. So, inuna ko muna sa humidifier. Nilagay ko dyan. And then, ayan, alarm ng alarm dyan yung kinakabahan na talaga ako niyan. Grabe. Kasi, di ba, ang hirap pag may nangyari sa machine, di mo masabi. Baka mamaya biglang mabago yung setting sa sobrang lakas ng tunog niyan. So, yun. Pray lang ako kay Lord na sana maging successful talaga yung pagpapalit. Ang hirap kasi pag nagkaroon ng problema yung machine, hindi kasi komportable siya kapag inaambobag lang. So dyan maririnig ka talaga kung gaano kalakas tumunog yung machine. Yung tunog pa lang ng machine, kinakabahan na talaga ako. Pero alam ko sa bawat ginagawa ko, ginaguide ako ni Lord kasi para sa baby ko, kailangan kong maging malakas para sa kanya. Kailangan kong matutunan yung mga bagay na ganyan para hindi na kailangan bumayad pa para sa pagkakabit lang yan. Tsaka tinuruan na rin naman ako sa ospital kung paano ikakabit yung mga yan. At dito nga pala guys, medyo nahirapan talaga akong tanggalin dyan at nataranta pa ako kasi sabi ko bakit hindi matanggal. So pinaplano ko na yun na lang muna yung ikakabit ko kay Shem kasi hindi ko pa makita kung nasan yung connector doon. Kasi akala ko talaga madali ko lang yan matatanggal. So hindi ko yan napaghandaan. Pero naalala ko baka meron doon sa plastic ng tubings kanina. So yun, buti na lang meron at nakuha ko agad. And then ayan na, nilagay ko na. Yan guys, okay na. Napalitan na namin yung tubings niya. Thank you Lord sa pag-guide po sa amin. Hindi po kami pinabayaan. So dyan, nilagay na ni Ella yung sa oxygen, kinonect na niya sa oxygen yung ventilator. Kasi kanina doon yung nakakonect sa ambobag. Yay! Bago na ulit yung tubings niya. Hindi naman nag-a-alarm yung machine, so tingin ko talaga okay naman yung ginawa namin. So dyan, i-check namin kung okay ba yung oxygen ni Shem. So yan, 98 naman. Okay po yung oxygen niya. Then yung isa, yung 129, 127 na yan, heart rate po niya yan. Thank you po sa pagsama sa amin hanggang sa matapos ang video na to. God bless po mga ka-Shem.